Hindi nagtutugma ang listahan ng pinakamayayamang mga Pilipino ayon sa Forbes at ang listahan ng top taxpayers na ayon naman sa BIR o Bureau of Internal Revenue. May paliwanag naman ang mga eksperto kaugnay nito. May report si Cara David. Kung pagbabasihan ng listahan ng Forbes, sila ang 10 sa pinakamayayaman sa Pilipinas. Pero sa inilabas na top 500 individual taxpayers ng BIR kamakailan, 3 lamang sa kanila ang pasok sa listahan. Paliwanag ng BIR, magkaiba ang basehan ng Forbes at ng kanilang listahan. Ari-arian ang basehan ng Forbes, habang ang nasa BIR list yung mga taong may pinakamataas na binayad na income tax. Hindi rin kasama dito yung mga kinaltasan na ng withholding tax. Example lang ho, no? Yung hinahanap nyo, kunyari sila Jaime Sobel de Ayala, Fernando Sobel. Kung ang income nila is swelduhan sa isang kumpanya, maaring yung sweldo niya is mas malaki pa sa kinikita ni Chris Aquino, pero kasi withhold na yan ng tama. Diba? Isa lang yung employer niya, withhold ng tama. So, hindi na siya nag-file ng income tax return. Hindi rin ho natin kino-cover dito kasi yung iba naman yan, siguro investment nila sa shares of stock. So, may income silang dividend, no? Yung dividend, subject ho yan sa final tax. Hindi rin ho yan nag-a-appear sa income tax return. Base sa listahan ng BIR para sa 2011, ang top individual taxpayer ay ang actress, host at presidential sister na si Chris Aquino. Kasama rin sa top individual taxpayer si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Goson. Nangunguna naman sa listahan ng mga non-individual taxpayer ang kumpanyang Smart Communications, Manila Electric Company, Shell Philippines Exploration, Chevron Malampaya at Nestle Philippines. Ang GMA Network ay nasa ika-52 pwesto, samantalang ang ABS-CBN naman ay nasa 156 na pwesto. Paglilinaw rin ni Henares, hindi ibig sabihin na dahil nasa listahan ka ng top taxpayers ay di ka naiimbestigahan ng BIR. At dito hinihingi nila ang kooperasyon ng publiko na mag-report sa BIR kung sa palagay nila kulang ang binabayarang buwis ng isang tao. Ang listahan, sinasabi lang, ito yung ni-report nyo sa income tax return nyo at ito yung binayaran nyo. Pero hindi ho kami nagsasabi na tama yung binayaran ninyo. So, pwede pa rin ho namin imbestigahan yan at pwede rin hong makasuhan. Cara David, GMA News.